Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo'y magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Luzon, Visayas and Mindanao, ang iyo pong lingkod Gaspar Latam na nagsasabi sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 3 2022, Huwebes, ay talagang parang nagpahinga tayo ng 2 araw kasi tayo po ay umattend ng Cityhood anniversary ng Muntinlupa noong Martes. Pagdating ng Merkules, umattend po tayo nung General Assembly ng Local Government Unit yan po sa isang bigating hotel yan po sa Pasay City. Opo, so dun po sa mga nauna, no? Si Miss Emma Manalo, magandang gabi. At saka po si sino pa yung isa? Mr. Chairman. May isa pa, Alejandro Reyes. At saka po itong si Mr. Bacanisoles. Itong si Edgar Bacanisoles. Yes sir, magandang gabi. Kumusta ka? Nago po tayo dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Tayo po ay nagsimula sa ganap na alas 7:50 at magtatapos tayo sa ganap na alas 9:30 ng gabi. Ngayon po ay Thursday. Magandang araw, magandang tanawin, magandang kapaligiran, magandang pagbubukas ng ekonomiya. Pangatlong araw na po tayo ay nasa alert Level 1. Opo, so yun po ang maganda. So doon po sa ating mga kaibigan, live na po tayo dahil ito pong usapin sa virus ng COVID-19. Tayo po ay nagwawagi na dahil tayo po ay nawala na sa queue. Wala na po tayo sa quarantine at sa kasalukuyan po ay nasa alert level 1 na. In short, maganda na po ang nagiging takbo sa usapin ng ating ekonomiya, lalong-lalo na sa usapin ng pangangampanya ng ating mga kandidato naman sa national level, maging sa local level naman. Dadako na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Umabot na sa halos 600,000 manggagawa balik opisina na. Malaki, no? 600,000. Sila po ay muli na naman makakabalik sa opisina dahil sa usapin ng alert level 1. COVID-19 vaccine di mandatory sa mga estudyante sa face-to-face classes. Aba, sa pagbukas po ng mga klase, hindi po mandatory na maging bakunado ang ating mga anak pa sa pagbubukas ng face-to-face classes. Physical na. Ganon din po itong sinasabi na Pilipinas
nakikisa sa panawagan sa mapayapang pagtatapos ng labanan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia naman. Sana matapos na po ito sa lalong madaling panahon. Opo, kasi sabi nga, sa giyera walang nananalo. Hindi sinasabi kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang importante daw kung sino ang matitira. Oo, so yun ang sinasabi. So kung sino ang matitira, matirang matibay. At sa usapin naman po ng oil price hike, halos oil deregulation law pinare-review na ni Pangulong Duterte sa Kongreso maging sa Senado. Kasi po itong deregulation law, batas po ito. Batas na hindi basta-basta pwedeng baguhin, kundi sa pamagitan pa rin po ito ng pag-aamyenda kung mayroon man dapat baguhin. Umabot po sa mahigit 141 na Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ukraine ay nasa Ukraine pa rin. Hindi pa sila umaalis at sila po ay nandoon pa rin. Ganon din po itong isa, Mrs. At isa pa, kinatay ng Mr. bago mag-suicide. Bad news. Oo, kasi hindi to dapat nangyayari. So pangit. Ito pong sinasabi na si Pangulong Duterte, executive na executive order na magpro-protect sa refugees sa Pinas, pinirmahan ni Pangulong Duterte. So ito po ang maganda. Yung gusto pong pumunta sa atin bilang mga refugee naman at yung tinatawag na asylum o basta manatili dito na nababatay sa batas, ito po ay pinirmahan na ni Pangulong Duterte na dapat natin tulungan yung ating mga kapatid naman na gustong pumunta dito sa ating bansa at ganoon din po itong mga galing sa ibang bansa na apektado ng giyera. Opo, so the best po itong ginagawa ni Pangulong Duterte. So doon po sa atin mga kaibigan doon po sa atin mga kaibigan na nasa online, sana tuloy-tuloy po kayong manood at makinig sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. At lalong-lalo na po itong si Miss Emma Manalo, diyan po sa Ospar 2, diyan po sa lugar ng San Dionisio, Better Living, Don Bosco. And of course, ito pong si Mr. Edgar Bacani Solid, maging ito pong si Miss K. Kiano Oliver. Magandang gabi sa iyong Ma'am Nars. Ganon din po sa iyong pamilya, maging diyan po sa Barangay Beef Homes, Parañaque City. Okay, so maya-maya lang po tayo po ay dadakho na sa mga detalye ng ating mga balita. Dala pa rin po ng Parañaque Net Radio Newsroom. Siyempre, ito naman pong sa pangunguna ni Miss Aba Pascua, na kung saan sa kasalukuyan siya po ang nagkakalap ng ating mga balita sa loob ng 24 oras. Opo. So, doon po dito po sa Metro Manila, kapag kayo po ay pumunta rito, kung kayo po ay nawala ng halos 2 taon dahil sa pandemic, kayo po ay pumunta rito, tila pagdating ninyo back to normal na. Opo, so yun po ang nagiging outcome. Ang sabi nga po nila kapag bumalik ng traffic,
mahirap na naman ang biyahe. Mahirap na naman makarating dahil sobrang traffic. Nung wala namang biyahe, nahihirapan dahil walang biyahe. So tayo po ay dadako na sa detalye ng ating mga balita. Aba, Pasko, pasok! Para sa detalye ng ating mga balita, COVID vaccine di mandatory sa mga estudyante sa face-to-face classes. Hindi nire-require ng Department of Education, DepEd, na mapabakunahan ang laban sa COVID-19 ng mga mag-aaral na lalahok sa face-to-face classes. Ito na nilinaw ni DepEd Secretary Leonor Briones sa idinaos na laging handa briefing kahapon ng umaga. Ipiniliwanag ni Briones na hindi maaaring gawing mandatory ng DepEd ang vaccination, kundi voluntary dahil ang mga magulang na mga bata ang magdidesisyon kung pababakunahan o hindi ang kanilang mga anak laban sa COVID-19. Gayunman, hinihikayat aniya nila ang mga magulang na pabakunahan ang mga bata upang matiyak ang protektado ang mga ito laban sa virus. Idinagdag pa ni Briones na ang mga bata naman ay may mas malakas na resistensya o immunity laban sa COVID-19. Inulat din niya na nasa mahigit 15,000 estudyante na lumalahok sa pilot phase ng limited face-to-face classes mula Nobyembre hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ay wala ni isa man lang na nagpositibo sa COVID-19. Paglilinaw naman ng DepEd Chief, kung hindi mandatory ang pagbabakuna sa mga bata ay required naman ito para sa mga teaching and non-teaching personnel na dadalo sa in-person classes. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Pinas nakiisa sa panawagan sa pamamayapang pagtatapos ng laban ng Ukraine-Russia. Nakiisa na rin ang Pilipinas sa mga bansang nanawagan para sa mapayapang pagtatapos ng laban ng Ukraine at Russia. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, umaasa ang bansa na mabilis na nare-resolba ang gusot na dulot ng pananakop ng Russia at Ukraine. The palace joins the country and the entire world praying for an early and peaceful resolution to the conflict in Ukraine, ani ni Nograles. Sinabi niya rin ni Nograles na nanatili ang posisyon ng Pilipinas na walang mabuting idindulot ang digmaan kundi kung saan magbubuwis ng buhay ang inosenteng mamamayan. Ibinanggit din ni Nograles ang pinaghandaan ng gobyerno ang magiging epekto sa ekonomiya ng nagyayaring kaguluhan. Kung kinakailangan, nakahanda ang pamahalaan na isa sa katuparan ang implementasyon ng price control law, ani ni Nograles. Nakahanda niya ang Armed Force of the Philippines at the Philippine National Police sa anumang pwedeng mangyari. Ayan ha. So, doon po sa ating mga kaibigan, sabi ni Ms. K. Kian Oliver, good evening to each and every one of your viewers. Magandang gabi po, Ma'am Nar. Ganon din po itong si Mr. Edgardo Bacanay Soles. Maayos naman po, Sir Gaspar. Tahimik na gumagawa ng aksyon para isiwalat ang kasipagan na ginagawa ng ating konsyal. Yun po ang maganda. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, ano? Ito po ang ating konsyal Rudy Avila. Serbisyo muna bago magpakilala. Ganon din po itong si Consuela Joan Villapuerte. Iyan po ang tuloy-tuloy na gumagawa ng mga serbisyong totoo para sa tao. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Siyempre muli pong babalik ang mga detalye ng ating mga balita mula pa rin kay Aba Pasqua. So doon po sa ating mga kaibigan, ano? Dahan-dahanin nyo yan dahil kapag hindi, outcome yan, ha? Hello.
Digong pinare-review ang oil deregulation law sa gitna ng linggong pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sitwasyon sa Ukraine. Hinihiling kahapon ng Malacanang sa Kongreso na reviewin ang oil deregulation law. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, kabilang ang nasabing batas sa medium-term measures na nakapagsunduan na i-review sa ginawang special meeting ni Pangulong Duterte na matataas ng opisyal ang gobyerno. For the medium term, we call on the Congress to review the oil deregulation law, particularly provision on unbundling the price and the inclusion of the minimum inventory requirements in the law, as well as giving the government intervention powers or authority to intervene when there is a spike and or prolonged increase in price of oil products, ani ni Nograles. Matatandaan na tinanggal na sa nasabing batas ang control po gobyerno sa mga kumpanya ng langis upang mas magkaroon ng kompetisyon at mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bagamat ang nakakabakasyon ang Kongreso at sa Mayo pa muling magbabalik ang sesyon, maaari pa rin itong magbukas para sa special session kung ipapatawag ng Pangulo. Sinabi rin ni Nograles na ipinagpurbahan ni Duterte ang rekomendasyon ng kanyang economic team na palalakasin ang lokal na ekonomiya, ma-stabilize ang presyo ng pagkain, makapamahagi ng mga fuel discount vouchers para sa mga magsasaka at mangingisda. Tiniyak ni Pangulo na may gagawin ang gobyerno bilang tugon sa kaguluhan sa Ukraine na tiyak na makakaapekto sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. 141 Pinoy pa na nasa Ukraine. May 100 pang Pilipino ang nasa Ukraine at 45 sa mga ito ang nasa kabisera ng Kyiv at ayaw umanong umalis. Sinabi ni Department of Foreign Affairs and the Secretary of Migrant Workers, Sara Lu Ariola. 15 Pinoy pa ang nasa Lviv, lugar na Ukraine na malapit sa Poland, habang 55 ang malapit sa boundary ng Ukraine at Poland. Bukod pa ito ang 87 Pinoy seaman na ang barko ay nakadaong sa may pier ng Ukraine. Paliwanag ni Ariola, sa ngayon ay kalat-kalat pa ang mga Filipino, bagamat marami na rin ang nakatawid. Nagpaabot ng umano ang tulong pinansyal ang pamahalaan ng Pilipinas para sa mga Pinoy na nasa Ukraine pa rin. Ayan na, so may mga kababayan pa tayo, no? Oo, so siyempre, hangad natin na sana matapos na po yung mga kaguluhan na yan dyan sa Ukraine at saka sa Russia. Halos parehas naman yan eh. Opo, kaya lang mabuti na lang itumpas yan ni Biden ng Amerika na tila hindi daw magpapadala talaga ng sundalo yan sa kaguluhan sa Ukraine. So, in short, bagamat economic sanction lang ang gagawin, isang magandang palatandaan na ito na kung hindi kaya ng isa, malamang magagapi po yan at magkakaroon po ng madaling pag-uusap, at inaasahan nga po natin yan na sa mga susunod na araw sana magkasundo na po sila. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa detalye ng ating mga balita. Higit 600,000 manggagawa balik opisina na. May higit sa 600,000 manggagawa sa National Capital Region, NCR, at sa 38 pang lugar na inilagay sa Alert Level 1 ang balik trabaho na sa kanilang mga opisina. Makaraan ang work from home setup at skeletal workforce na ipinatupad ng mga kumpanya. Inaasahan pa ni Department of Labor and Employment, DOLE, Secretary Sylvester Bello III na tataas
pa ang bilang sa mga sumusunod na araw sa pagbabago ng pulisya ng iba pang mga kumpanya. As of Monday, may nakabalik ng hindi naman exact ito, more than 600,000 ang nakabalik na. We expect na marami pang babalik kasi full operation na, ayon kay Kalihim. Sa ilalim ng Alert Level 1, lahat ng establishmento ay maaari nang magkaroon ng full seating capacity habang ang mga negosyo ay pwede nang full on-site basta sumusunod pa rin sa minimum public health standards. Nilinanabelo na sa pagbabalik sa trabaho sa opisina, kailangan pa rin ng mga hindi pa nakakompleto ng bakuna na magpresenta ng RT-PCR test result kada 2 linggo. Yun ang desisyon namin sa IITF. Kung hindi pa bakunado, pwede kang pumasok, kaya nga lang for the protection naman ng mga co-workers mo, especially of the workplace, magpapaswab ka para matitiyak na papasok mo negative ka, gilit ni Bello. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Kahit pa 100% capacity na ang operasyon, kita ng tsuper hindi pa rin sapat, Transport Group. Hindi pa rin umano sapat ang kikitain ng mga tsuper kahit na ibinalik na sa dating kapasidad ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1, particular sa National Capital Region NCR. Ayon kay Pasang Mazda, President Obet Martin, ito ay dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Kaugnay nito, hiniling ni Martin sa pamahalaan na madaliin ang paglalabas ng pondo para sa fuel subsidy at service contracting ng mga jeepney driver. Umaasa rin ang grupo na aaprubahan ang kanilang hiling na dagdag pisong pamasahe at suspension ng excise tax sa langis. Matatandaan ngayong nasa Alert Level 1 na ang NCR at iba pang mga lugar sa bansa, balik na rin ang 100% kapasidad ng mga pampublikong sasakyan. Aniya, dapat tiyakin ng mga ito na susunod ng pasahero ang mga health at safety protocols laban sa COVID-19. Yung seating capacity na 100% na lang po, ingatan po natin ang ating mga pasahero, aniya na pa. Naintindihan ko po ang sistema o katayuan ng ating mga tsuper, ngayon ng jeepney, huwag nating aabusin sapagkat baka magdulot lamang ng sakuna sa ating mga sakay na pasahero at magkaroon lang tayo ng mabigat na problema, dagdag pa niya. Oo. Yan po ang nangyayari kapag sa usapin ng petrolyo, no? So, ang problema talaga ay hindi po kontrolado sa kasalukuyan ng gobyerno yung presyo ng gasolina, ng diesel at iba pang uri ng petrolyo na ginagamit ng ating bansa. Dahil doon po sa usapin ng deregulation law. Sa katunayan, nung ito po ay nasa Kongreso pa, napakaganda po ang layunin ng batas na ito para magkaroon ng tinatawag na kompetisyon. Opo. Pero dahil nga po ang mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga negosyante, ay likas na matalino, yung batas sa deregulation law ay binutasan po ng binutasan. Wala pong naganap na kompetisyon, bagkus uniform. So pag nagtaas ng gasolina yung isa, tataas din yung isa. Pag nagtaas po yung isa, sabay-sabay na sila. So ganun po katindi. Pati ito pong Energy Regulatory Board, ERB, ay wala rin pong magawa dahil sabi nga nila, tagapagtanggol pa ng mga kumpanya ng langis. Sana hindi totoo. Kung totoo man yan, pagkano kaya? Diba? So,
At saka yun sa usapin ng kompetisyon, malayang kalakaran, malayang pamumuhunan, malayang presyuhan. Pero katulad po yan ng bigas. Napakarami pong nagtitinda ng bigas, pero ang kanilang presyo ay halos para-parehas. Maliban na lang po doon po sa NFA, yung pong National Food Authority. Opo, dati-rati, noong ito pong maganda pa ang takbo ng itong NFA, National Food Authority, di ba may mga NFA bigas? So, may 35, 27, at nung hindi pa pinapayagan yung importation ng bigas, makikita po natin ang bigas sa merkado, karamihan nakalagay imported. Oo. Nang pinayagan po ng ating gobyerno ang talamak na importasyon ng bigas, pag pumunta po kayo ngayon sa merkado, dahil nga po sa medyo mataas ang presyo ng lokal na produksyon ng bigas, karamihan po dyan makikita nyo lokal. So, ganun po katindi ang mga negosyante, mga Pilipinong negosyante. Ang tanong nga po, sino kaya nagpapaikot sa kanila? Sino yung manipulator? O kung sino ba talaga? Kasi ang bigas ngayon, open ang importasyon. Napakarami pong bigas sa merkado. Ang usapan po dyan kapag binuksan ng ating gobyerno sa pag-import ng bigas, ay magiging mura ang presyo ng bigas. Opo, ang tanong nga ng inyong lingkod, nangyari ba? Kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi nangyari. Bagkus, sila po ay nakapagsamantala na. Opo, yun po ang katotohanan yan. Ang totoo nga po yan, yung taxes sa importasyon ng bigas ay tila winib po pa yan ng gobyerno. Binawasan. Maliit na maliit lang po ang kinukuhang buwis dyan sa usapin ng importasyon sa bigas. Opo, pero ang totoo ay hindi nangyari ang pagbagsak ng presyo ng bigas. Bagamat sa kasalukuyan, tuloy-tuloy po ang importasyon ng mga pribadong kumpanya sa usapin ng pagbibili ng bigas sa ibang bansa. Ang tanong nga po, ano na nangyari sa National Food Authority? Ano ba nangyari? So halos ganon. Ang ito pong mga kumpanya ng langis, kaunti lang po yan. Hindi po yan marami. So, paano po magkakaroon ng kompetisyon yan kung sila mismo nag-uusap-usap? Di ba? So, kaya siguro malinaw ang dapat na gawin ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Pag-aralan po ng maigi ang deregulation law sa usapin ng langis, at ganun din po sa usapin ng ating pamamaraan kung paano makontrol ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis upang hindi po tayo tuluyang makain ng mga buhayang negosyante sa ating bansa. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Aba Paskwa, pasok! Angkas nagtanggal na ng plastic barriers. Aalisin na rin ang angkas ang plastic barriers ng kanilang operasyon. Ang aksyon ng naturang motorcycle ride hailing firm ay kasunod ng
pasasailalim na ng pamahalaan sa National Capital Region, NCR, at may 38 pang lugar sa bansa ang pinakamaluwag na COVID-19 Alert Level 1 simula Marso 1 hanggang 15, 2022. Bukod sa pagtatanggal ng plastic shields, hindi na rin i-require ang angkas ang mga commuters na magdala ng sariling nilang helmet. Matatandaang noong kasagsagan ng pagkalat ng COVID-19 ay inatasan ng pamahalaan ang mga motorcycle ride-hailing firm na maglagay ng mga plastic barriers bilang proteksyon laban sa virus. Ni-require rin nila ang mga commuters na magdala ng sariling personal helmet para sa hygienic purposes at upang malimitan ang pagkalat ng virus. No need to bring your own helmet. The barrier shield will not be used anymore. Anunsyo pa ng angkas na kanilang Facebook account. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Manila Bay, ligtas ng paliguan sa Hunyo ayon sa DENR. Posible ng paliguan ang Manila Bay pagsapit ng buwan ng Hunyo batay sa pahayag ng Department of Environment and Natural Resources, DENR. Ayon kay DENR spokesperson at Undersecretary for Policy Planning ang International Affairs, Attorney Jonas R. Leones, na ang kalidad ng tubig sa Manila Bay ay magiging ligtas na para paliguan at sa iba pang uri ng contact recreation sa katapusan ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo. Sa ginanap na media briefing, sinabi ni Leones na ang coliform level sa priority sites sa Manila Bay ay bumaba na mula sa billions ay naging thousands hanggang hundreds na lamang dahil na rin sa patuloy na dredging operation ng ahensya, pagpapasara sa illegal outfall at falls at treatment ng wastewater na itinapon sa Manila Bay. Sa inilabas na writ of continuing mandamus ng Supreme Court noong 2008, inatasan nito ang DENR at 13 pang ahensya na ibalik na pananatili ang tubig sa Manila Bay sa Class SB na may coliform level sa 100 most probable number 100 ml. Umaasa ang DENR na oras ng pagbukas sa publiko ang Manila Bay bilang paliguan ay magiging disiplinado ang mga tutungo dito at iiwasan ang pagkalat para mapangalagaan ang kalinisan at kagandahan nito. Oo, maganda. Mr. Chairman, palakpak naman dyan. Saan ka pa? Saan pa tayo? Pangulong Duterte the best nga ba talaga? Opo, kasi ang sabi po ng DENR, where's the sound place? DENR, ito pong Department of Environment and Natural Resources. Sa darating na Hunyo, ang Manila Bay ay mapapaliguan na dahil sa pagbaba nito ng tinatawag na coliform. So yung pong dumi sa dagat. So kapag mangyari yan, maraming hahanga at maraming hahanapin at hahanapin ito pong si Pangulong Duterte. Dahil kung ang Manila Bay ay tuluyan ng malinis sa ilalim ng kanyang panunungkulan, sa dami ng presidenteng dumaan ay wala pong naglakas loob na linisin po ang Manila Bay maliban po dito sa ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isang probinsyano lamang, pero siya po ang nakalinis ng Manila Bay. At ganun din po sa kasalukuyan, makikita po natin ito pong sa usapin ng Delumete Beach ay talagang pil na pil ng taga Metro Manila na napakaganda ang naging resulta ng nasabing beach naman. Pero ang tanong nga lang, kailan po ba ito tatagal kapag dumaan na naman po ang tag-ulan
At ganun din po kaya pag dumanan po ang dumadaan ang iba't ibang uri ng bagyo dito po sa Metro Manila. So po, sa kasalukuyan po kasi, kung kayo po ay pumunta dyan sa lugar ng Manila Bay, napakaganda po yan along Rojas Boulevard. Napakaganda po dahil sa tuloy-tuloy na paglilinis ng ating national na gobyerno naman sa mandato sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. So bago po tayo magpatuloy, siyempre, regards po natin ito pong anak ng dating masipag magaling na barangay captain ng barangay Santo Niño. Ito pong si Mr. Abra Ramos. And of course, siyempre regards po natin si Attorney Jet Preyas ng Distrito 2 bilang konsyal sa darating na Mayo 9 sa taong kasalukuyan. Attorney Jet Preyas, regards ko po kayo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Muli pong babalik itong si Aba Pascua mula po sa Parañaque Net Radio Newsroom. Direktang ayuda at pagsuspinde sa excise tax, giit sa pasada. Iginiit ng commuters at transport workers advocate na pasada sa pamahalaan ang suspindihin ang implementasyon ng excise tax sa langis at bigyan ng direktang ayuda ang mga drivers at operators ng mga pampasaherong jeep, bus, taxi, AAUVs at online transport system. Ayon kay Ricky Rivera, founder ng pasada, napapanahong suspindihin ang excise tax na langis ng isang nagbibigay ng pagbagsak ng public transport sa bansa. Kung walaan niyang excise tax ay maaaring walang maganap na sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petroleum products. Ngayong linggong ito ay naipatupad ng mga oil companies ang ikasyam na oil price hike. Nais din ng pasada na direktahang maibibigay ng pamahalaan sa mga driver at operators ng mga pampasaherong sasakyan ang ayuda para sa mga ito ng gobyerno. Hanggang sa ngayon, anya ay may mga driver at operator pa ang mga pampasaherong sasakyan ang hindi nabibigyan ng financial assistance ng gobyerno. Kaugnay nito, sinabi ni Halili, Riders Founding Chairman Ian Halili, na umiiyak na rin ang kanilang mga miyembro dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng gasolina. Tuloy-tuloy pa rin pong ating balita. EO na poprotekta sa refugees sa Pinas, pinirmahan ni Digong. Sa gitna ng pananakop ng Russia sa Ukraine, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order na magbibigay ng proteksyon sa mga refugees, stateless person at mga asylum seekers na tatawaging persons of concern. Ayon kay Duterte, ang Pilipinas ay kabilang sa mga lumagda sa 1951 United Nations Convention relating to the status of refugees, 1954 UN Convention relating to the status of stateless persons, at 1961 Convention of the Reduction of Statelessness. Nakasaad din sa EO ang pagbibigay ng mga POSC ng tulong katulad ng socio-economic services, social security benefits, trabaho, edukasyon, tulong legal, akses sa mga korte at mangging kalayaan sa relihiyon. Magtatatag ng isang interagency committee on the protection of refugees, stateless person at asylum seekers na pangungunahan ng DOJ bilang chairman at DSWD bilang vice chairman. Kailangan naman ng mga POC ang sumunod na umiral ng mga batas at magpatakara ng Estado na may kinalaman sa public order, public health at national security. Maaring hilingin ng committee ang tulong ng mga non-government organization, civil society groups at religious group para matulungan ang mga POC na maging bahagi ng Filipino society. Mula rito sa Parañaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua nag-uulat para sa programa ng Manibela ng Masa on the Go.
maraming salamat sa Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Paskwa. Ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 8:25 ng gabi dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Dito lamang po yan sa Empilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So bago po tayo magpatuloy, regards po natin ang mga sumusunod. Abra Ramos, Janet Pascualatam, kay Kiano Oliver, at ito pong si Jojo Santeco, Rico Arreglo, Charlie Soriano, at ang ating mga kaibigan sa Values Formation Spiritual Transformation Incorporated. Ganon din po dito sa panumunuan ng PNRC sa pangunguna nitong si Juan Dilla Velasco, at ganon din po itong Unit 1, Unit 2, Unit 3, at ito pong si Mr. Balonso, at ito pong si Mr. John Osorio dyan po sa lugar ng Oriental Mindoro, and of course ito pong si Mesa Shera Escote, at ito pong si Gerald Latam. Magandang gabi sa inyo. At saka ito pong ating mga kaibigan diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Regards po natin ito pong si Mayora Marilyn Co, at ganoon din po itong si Mayora Cheque Puentebella ng Tigaon, Camarines Sur, maging ito pong si Manay Madeline Alpilor diyan po sa lugar ng Erigas City. At syempre, regards din po natin ito pong masipag na dating congressman na ito pong si Congressman Rolando Andaya Jr. na sa kasalukuyan ay tumatakbo po bilang punong lalawigan, bilang gobernador dyan po sa lugar ng Camarines Sur. At ganoon din po, syempre, regards din po natin ito pong congressman sa Distrito 4 ng lalawigan ng Camarines Sur, ito pong si Congressman Arnie Puentebella, at ang ating mga kababayan maray nabanggi po sa Indugabos. Ayan ha. So bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng isang patalastas. Sana ito pong si Attorney Jet Preyas para konsyal sa Distrito 2. Huwag niyo pong kakalimutan, Attorney Jet Preyas naman. At Mr. Chairman, ikasamuna yung agila ng Paranaque, Attorney Joseph Seya Maganduga.
Ayan na, Attorney Joseph Sia Magunduga, abogado na, Agila pa. Attorney Joseph Sia Magunduga, iba naman, bago naman. Attorney Joseph Sia Magunduga, Congressman Distrito 2 sa taong 2022. Attorney Joseph Sia Magunduga, abogado naman, siguradong pag-asa ng Distrito 2 sa Mina in 2022 election. Okay na? Ayan na. So tuloy-tuloy na po tayo. Ito naman po tinatawag na serbisyo muna bago ako magpakilala. Serbisyo muna bago magpakilala. Rudy Abila. Serbisyo muna bago magpakilala. Consul Rudy Abila. Serbisyo muna bago magpakilala. Consul Rudy Abila. Serbisyo muna bago magpakilala. Consul Rudy Abila. At saka sasamahan po natin ang FPG Party Friends of the Poor and Jobless. So ito pong party-less. So maganda. So doon po sa atin mga kaibigan ha. Ito pong ating pinsanin ha, na si Consul Rudy Abila. Huwag po nating kakalimutan. At saka po itong pinsan natin na ito pong si Attorney Joseph Sia Magunduga, abogado naman, iba naman, abogado naman, Attorney Joseph Sia Magunduga. So doon po sa atin mga kaibigan ha, huwag po nating kakalimutan. Ito pong si Attorney Joseph Sia Magunduga, Congressman ng Distrito 2, Lungsod ng Parañaque. So tuloy-tuloy na po tayo no. Dadako na po tayo dito sa Express sa Parañaque News. Ngayon po ito, ngayong Marso 3, taong kasalukuyan, o taking of Scarlett Homeowners Association, Barangay Monok, pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares at miyembro ng Sangguniang Panlunsod ngayong araw ng Huwebes ang idinaos now taking of officers and members of Scarlett Homes Owner Association Incorporated ng Barangay Monok na ginanap sa Mayor's Hall, Parañaque City.
Ganon din po, sinabayan din po ito ng O Taking of Abraham Senior Citizen Association Barangay San Antonio. Ngayong address din, pinangunahan ni Parañaque City Mayor Rodon Olivares kasama si Congressman Eric Olivares at miyembro ng Sangguniang Panlunsod ngayong araw ng Huwebes na dinaw sa O Taking of Officers and members of Abraham Senior Citizen Association ng Barangay San Antonio na ginanap sa Mayor's Hall, Parañaque City. At gano'n din po, o taking pa rin po ng tinatawag na Task Force Volunteer for Elo Bagong Parañaque Muslim Christian Neighborhood Association Incorporated. Ngayong araw pa rin, Marso 3, pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares at miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Ngayong araw ng Huwebes ang dinaos na taking of officers and members ng Task Force Volunteer for Elo na ginanap sa Mayor's Hall, Parañaque City. So, led by Parañaque Mayor Edwin Olivares with Congressman Eric Olivares, ang tuloy-tuloy na pag-taking sa mga non-government organization dito po sa lungsod ng Parañaque. Ganon din po, nagkaroon din po ng tinatawag na civil wedding ngayong araw din po ito sa panguna pa rin ni Mayor Edwin Olivares. Nagdaos ng ating pong lungsod ng Parañaque ng civil wedding para sa mga magkasintahan sa nais pong magpakasal. Pinatupad ng opisinang pagsunod sa mga panuntunan ng health protocols na tinakda ng IATF. Makipag-ugnayan sa local civil registry office para sa inyong married license application at CSWD para sa schedule ng inyong marriage counseling. Nais pong ipabatid ng lokal na pamalang lungsod ng Parañaque ang pagbati para sa nagsing-irog na bagong kasal ngayong araw na ito. At ganoon din po, nagsagawa din po ng tinatawag na Orientation in Social Preparation with Financial Literacy for Entrepreneurship and Development. Marso 3 ngayon pa rin na project of City Government Parañaque through the Public Employment Service of PISO in collaboration with the Department of Labor and Employment or DOLE. Headed by Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Golis, Congressman Eric Olivares, and City Council in coordination with Mr. Mario Jimenez of SSO PIO and Mr. Henry Leonardi of PISO Health at Parañaque City Sport Complex ngayong araw na ito. Kahapon, ganun din po ang OTKIM ng Barangay Marcelo Green na ginanap din po dyan sa lugar ng City Hall sa lungsod ng Parañaque. Tuloy-tuloy po ang ginaganap na talagang pag-OOTK o panunumpa ng mga bagong opisyalis ng bawat pamunuan dito po sa lungsod ng Parañaque. So maganda po yan, maganda in short. Very good po at ganun din po personal na dumalo si Parañaque. Kahapon po ito, kahapon. Si Pangulong, si Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares sa ginanap na Dibay Mall Raffle Promo sa DB Mall, Barangay Tambo. Patunayan lamang ng ating lungsod ng Parañaque masiding nagbibigay ng importansya sa ating mga pribadong sektor na katuwang po natin sa pagpapalakas at pagpapalawig ng ating ekonomiya. At ito po ay maraming salamat po sa ating Dibay Mall at congratulations naman kay Ate Jenalyn Cabanyog na siyang nag-uwi sa 2021 Toyota Corolla at Altis na ginanap ng DB Mall Raffle Promo. Aba, swerte! Swerte nung nagwagi ng isang kotse dahil sa parapol ng DB Mall. So kapag ganyan ang mga kumpanya na nagpaparapol ng isang kotse, aba, marami, maganda. Sana gayahin nyo naman. Sana all. Kung kasampa yung mga hindi masyadong malalaki, sila nagbibigay na magandang pagkakataon para ng ating mga kababayan, baka sakaling swertehin ng isang kotse. Palakpakan natin dyan, Mr. Chairman. So doon po sa ating mga kaibigan, kumusta na po yung ating mga kaibigan? Ito pong nasa Unit 4 ng BEPS TCI. Nasa kasalukuyan ay nandito
ito pong si Mr. Alberto Balonso na puging-pugi din katulad ko pa nanonood siya sa kasalukuyan. Ganun din po itong ating mga kasama dyan sa Oriental Mindoro na ito pong si Mr. Edmar Marasigan, maging ito pong si John Osorio na kung saan tuloy-tuloy na nangangalap ng mga balita dyan po sa nabanggit na lalawigan. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap lang alas 8:42 ng gabi. Dito lamang po yan sa impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Siyempre sa programang Manibela ng Masa on the Go. Siyempre kasama pa rin po natin ito pong si Aba Pascua mula sa Paranaque Net Radio Newsroom. Okay, so bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin ito pong si Miss Jenny Wonder Villaret nang ito po naman na nasa unit po ng ARSAP Monitoring dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ito po mga kasamahan po natin sa ARSAP, siyempre One Rider Party List sa panguna po ni Colonel Boseta. So doon po sa ating mga kaibigan mula po sa Metro Manila, siyempre dito po sa Paranaque, Las Piñas, Pasay, maging sa Muntinlupa, dito po sa Makati, Maynila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so bago po tayo magpatuloy, Mr. Chairman, Mr. Alberto Balonso, Mr. Aba Ramos, Attorney Jet Preyas, magandang gabi sa inyo. Opo, so bago po tayo magpatuloy, Mr. Chairman, ikasama muna ang ating patalastas mula kay Mr. Rudy Avila. Serbisyo muna bago magpakilala. Ayaw medyo mahababa. Mr. Chairman, serbisyo muna bago magpakilala. Rudy Avila. Dito na po si Councilor Rudy Avila. Serbisyo muna bago ako magpakilala. Nandito po tayo ngayon sa Dilarama, Barangay PF. Nandito po tayo sa Dilarama, Barangay PF. Dilarama po to. Serbisyo muna bago ako magpakilala. Dito tayo ngayon sa Landscape, Barangay Marcelo po to. Serbisyo muna bago tayo magpakilala. Nandito po tayo umaga ito sa Barangay BF. Dito po yan sa Bayabas, Sampalo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Sambali po to. Goldisac. Yan ha. Nandito tayo sa Goldisac, Barangay Sambali. Barangay Sambali po to. Goldisac. Di ba ma'am? Mga uragon? Nandito tayo ngayon sa Marcelo po to. Sa Marcelo na naman tayo. Serbisyo muna bago tayo magpakilala. Ayan, nandito tayo ngayon sa Linotype. Yan sa Linotype.
Sa loob ng bahay itong manhole, ha? Yan, ilaw. Yan po, ha, nandito po tayo nga sa El Dorado po, yan. Pinakarga na natin yung basura galing sa loob ng kanal. Ito, malinis na po na tayo dito, ha. Sa El Dorado po yan. Press! Ayan, mga residente, natutuwa na sila kasi solve ng problema. Wala nang para dito. Ayan, malinis na yan. Sige po, tulong-tulong tayo dito, ha. Ayan, lininis na natin itong harapan ng ano na to. Ng lupang hinirang. Tulong-tulong, ha, tulong-tulong. Born to be alive, to be alive. Born to be alive. Sino po sa ating mga kaibigan? Diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Kumusta po kaya ito pong si Rolando Nonoy Andaya Jr. Nasa kasalukuyan ay lumalaban bilang punong gobernador. Diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito po ay nagpapasalamat mula po kay Rolando Nonoy Andaya FBP. Maraming salamat sa mapaw na suporta lungsod ng Naga. Gaya ng pagmamahal at suporta ay pinakita ninyo sa Lagang Andaya, suportado din namin ang pagbabalik ni Mayor ng Naga, Atty. John Bungat, at ang ating susunod na Pangulo, Vice President Leni Robredo. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa ating probensya. Naniniwala ang buong anduyog sa kakayahan ninyong palakasin ang tinig ng mga kababayan at paunlarin ang lungsod ng Naga, ang ating probensya at ang buong bansa. Hindi nagpahuli sa pagpapakita ng lakas at suporta ang mga kababayang taga-Naga. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pakikisa ng pagbabago para sa mga kababayan at sa bawat Bicolano. Ang laban ninyo ay laban nating lahat. Kahapon po ito at pagsimula ng Ash Wednesday, tanda ng pagsimula ng Kwaresma. Ito rin ang panahon para tayo magnilay, magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Isang paalala at mapayapang Ash Wednesday mula kay Alagang Andaya, Rolando Andaya Jr. naman. At tuloy-tuloy pa rin po tayo. Isang killer Center Island na sinuturing sa laring, kaya maraming napagaganap aksidente sa National Highway sa poblasyon San Fernando, Camarines Sur. At ang may mga proyekto ng halos umabot sa 30 milyon peso, Center Islands, walang iba kundi ang kanilang mayor mismo na si Mayor Permen Mabulo. Pinagawa raw ang Center Island para makatulong na maiwasan mga aksidente sa National Highway, ngunit kabaliktaran ito ang nangyari. Kine-question din ng Sangguniang Bayan ng proyektong to, Mayor, dahil ang kanilang inaprobahan na isang project para sa street lights. Sa ngayon ang naturang 3 milyon at 30 milyon peso project ay meron lamang 11 street light na dapat ay 17. Kung gayon ang kada street ay nagkakahalagang umabot sa 2.7 milyon bawat isa, saan kaya napunta ang nawawalang 16.2 milyon na 6 pa sanang street light? Matindi ano? Ang street light ay nagkakahalaga ng 2.7 milyon.
At kung ito po ay 11 lamang, nasaan daw po ang hinahanap na 16.2 milyon? At dahil pinilit ni Mayor Perme na magkaroon ng Center Island, nawala na ng sidewalk ang mga tao sa kanilang bayan. Napakadelikado nito para sa ating mga kababayan. Kaya kayo na ang umusga ng mga taga San Fernando, yan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Tapusin na natin pambabaliwala sa inyong kaligtasan. Panahon na para lumaban. Ang laban ninyo ay laban ko. Opo, ito pong mga balita nito ay mula po sa FB page ng buteheng congressman, ay dating congressman Rolando Nonoy Andaya Jr. So nakikisa rin ang ating laban sa mga kababayan sa bayan ng Milaor at Kabusaw. Asahan ninyo po na sama tayo sa pagsusulong ng ligtas at asinsadong pamumuhay ng mga pamilyang Bicolano. Maraming salamat sa mga nating taga Milaor, Mayor Antonio Lalbas Reyes, Vice Mayor Attorney Ariel Oreño, Vice Mayor Jaime Kakatchal, at sa buong team ng Anduyog Milaor. Ganon din sa mga taga Kabusaw, Congressman Maribel Andaya, Mayor Chopilo John Santiago, Board Member Trexe Clemente Makiling, at sa team Anduyog Kabusaw. Ramdam po namin ang inyong suporta at pagmamahal. Tuloy ang serbisyong may argo at pagmamahal mula po sa Alagang Andaya. So yun po mga balita na yan. Yan po ay balita mula po dyan sa FB page ng kasalukuyang Rolando Andaya Jr. naman, na tumatakbo bilang gobernador sa lalawigan ng Camarines. Ito pong Alagang Andaya. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:54 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Siyempre sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So yan po ang mga balita mula po sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa usapin pa rin po ng serbisyong tunay, serbisyong mahalaga, asahan, Alagang Andaya ang kailangan. Sana bago naman, magkaroon naman po ng pagbabago sa pamahalaan ng lalawigan ng Camarines Sur. Alagang Andaya naman kung pwede. So ganun din po ito. Nagkaroon tayo ng kasiyahan kasama ang mga kababayan sa bayan ng Pasakaw at Libmana. Malagang kanilang ginagampanan sa lipunan, kaya naman narapat lang na magkaroon sila ng pantay na oportunidad ng trabaho, edukasyon, kalusugan at pantay na pagganap sa lipunan. Yan ang isa sa mga pinaglalaban ng Alagang Andaya. Naniniwala po tayo sa pagtutulungan, mas mabilis maabot ang ating pangarap. Kaya naman nagpapasalamat ako sa mga kababayan mula sa bayan ng Pasakaw, Libmana na nagpaabot ng suporta sa ating laban. Sisikapin natin na maipabot ang bawat programa sa bawat pamilyang Bicolano sa Alagang Andaya. Yan po sa lalawigan ng Camarines Sur. So ang laban po ng Rolando Andaya, yan po sa lalawigan ng Camarines Sur, ang kanya pong makakatunggali, ito pong si Luigi Villafuerte, na anak na ay apo ng dating gobernador Luis Villafuerte at anak ng dating gobernador pa rin na si L. Villafuerte, at kapatid ng dating gobernador pa rin at kasalukuyan palang gobernador na ito pong si Megs Villafuerte, at ang lumalaban naman po ngayon bilang gobernador dyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, wala pong iba, ito pong si Luigi Villafuerte. Overall, kung bawat isa sa kanila 9 na taon, 18 at wasyam, nasa 27 na pong taon ang panunungkulan ng pamilya Villafuerte yan po sa lalawigan ng Camarines Sur. But unfortunately, batay na po sa ulat, ang Camarines Sur po ay isa sa pinakamahirap na lalawigan sa nabanggit na rehiyon.
Kaya po sana kung magagaling po itong Villafuerte sa loob ng kanilang pananunungkulan, more or less 30 years, sana napaunlad na po ang nabanggit na lalawigan. So, wala naman pong masama kung tayo po ay magbago. Suportahan naman po natin itong Rolando Nonoy Andaya Jr. Baka sakaling umangat po ang ekonomiya dyan po sa lalawigan ng nabanggit na lugar. So doon po sa ating mga kaibigan, mainit na naman po ang ating mga balita. Kaya po yung pong mga nasa online, wag po kayo mag-alalaga at kayo po ay aming kukumustahin maya-maya lamang pagkatapos ng maiksing patalastas mula po kay Attorney Joseph Sia Maganduga. Ito po ay tunay na agila ng Paranaque, Joseph Sia Maganduga. Abogado na, talagang maasahan pagdating sa Kongreso, Attorney Joseph Sia Maganduga. Alam niyo po, habang binabasa ko po itong mga programa o plataforma nito pong si Attorney Joseph Sia Maganduga para po dyan sa Distrito 2 ng lungsod ng Paranaque, ay napakaganda, no? Lalong-lalo na po yung tinatawag na Urban Land Reform Program. Parang ito na po ang kasagutan doon po sa mga problema ng maratilitan tagalunsod sa buong Pilipinas. Opo, so kung talagang kaya pong ipaglaban ito ni Attorney sa Kongreso na magkaroon ng tinatawag na Urban Land Reform Program, yung pong mga namomroblema na mga maralitan tagalunsod, yung mga nasa laylayan, katulad po na ninyong lingkod,
baka sakaling magkaroon na ng katuparan na dapat iyong pong mga taga-lungsod ay magkaroon po ng sariling lupa at bahay sa kanilang kinatetereka naman. Opo, kasi sa Metro Manila lang, makikita po natin kahit anong ori ng kaunlaran o pagbabago o kaya pagbibigay ng mga bagong proyekto, lalong-lalo na po yung mga kalsada at ganoon din po yung mga skyway o kaya yung mga pagkakaroon ng malalaking construction, lalong-lalo na po yung mga bahay, mga condominium, ang lagi pong naapektuhan yung pong mga maralitan tagalunsod. Dahil ang sabi kasi nila, hindi nyo naman pag-aari ang lupa na inyong kinatitirikan, i-relocate na lang namin kayo. Dadali na lang namin kayo sa kabundukan ng Laguna, sa kabundukan ng Cavite, at doon kayo tumira. Hindi kayo pwede dito. Wala kayong relocation dito sa siyudad. Paulit-ulit yan. Dati-rati dyan po sa lugar sa Lungsod Quezon, dyan po sa kahabaan ng Epifanio de los Santos, sabi nyo, dyan po sa lugar sa malapit sa North EDSA, marami pong kabahayan dyan na basta na lang po nilipat doon po sa lalawigan ng Bulacan o sa lalawigan ng Rizal, nang kanila pong pinaglipatan ay walang ilaw, walang tubig, walang trabaho. Kaya nangyari, yung ating mga kababayan, anong gagawin mo sa bahay kung wala ka naman makakain? Oo. So, ililipat ka nga doon sa bahay, pero hindi naman libre, babayaran mo pa rin. Kung magkaroon po tayo ng tinatawag na Urban Land Reform Law, si Attorney Joseph Sia Magandugan ang bahala doon. Halimbawa, magkaroon ka ng 5 taon, o kaya 10 taon na ninirahan sa pribadong pag-aari, o kaya sa pampublikong pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng gobyerno, sana maging entitled na po ang mga nakatira doon hanggat maaari. Huwag na sila pong palisin doon, bagkos sila po ay pagbayarin na lang ng unti-unti. Hindi po yung pipilitin kayong ilipat doon po sa walang pagkain. At kung ikaw ay may pamilya, anong gagawin mo? Titingala ka doon sa relocation? Titingala ka doon sa bahay mo? Dahil wala ka naman trabaho doon. Ang sabi nga nila, yung pong programa na yan, na tinatawag na relocation, yung po ay, sabi nga nila, band-aid solution para sa mga maralitan tagalunsod. Oo, kasi tumatakas sila sa responsibilidad. Oo, kasi sabi nila, yung mga hihirap na yan wala naman tayong kita dyan. Oo, tuwing eleksyon lang tayo dyan nakakabula. Pero sabihin mo yung mga nakatira o kaya yung mga lupang tinitirikan, wala tayong komisyon dyan. Samantalang kung iyan ay may binta sa mga multimillionaire o kaya sa mga developer, malaking taxes ang papasok sa ating gobyerno. Ang sabi nila, totoo kaya yan, Mr. Mr. Local Official? Totoo kaya yan, Mr. National Official naman? Nagtatanong po ang inyong lingkod. Kasi sana all
na magkaroon po ng hanap buhay ang tao. So hindi siguro masama kung bago natin ilagay po doon sa relocation, sigurado may hanap buhay naman yung kanilang mapupuntahan. Hindi po yung bibit-bitin po ang pamilya sa probinsya sa relocation, pero problema, wala naman hanap buhay, wala pang tubig, wala pang ilaw. So ano mangyayari? Babalik sa Metro Manila. So yun po ang nangyayari, kaya dumarami po yung mga nakatira doon sa lansangan, nakatira doon sa tabi-tabi, kasi sila ay nagkaroon ng relocation. Problema, wala naman hanap buhay. Di ba? Di ba, Mr. Daryl Pascual? At ganun din po itong si Miss Jenny Wonder Villarin. So kayo pong unit, hanggat maaari magkaroon na po kayo ng programa dito sa studio. Bawat unit isang oras. Kung may unit po kayong apat na programa, kayang-kaya nyo yan. Lalong-lalo na po itong si Miss Jen Wonder Villarin. Magaling po itong gumawa ng script para sa magiging programa nila. At ito naman isang ating kasama. Ito pong si Unit 4 Balyos. Ito pong si Mr. Alberto Balonso. Pogi ito, pogi. Pero bihira magpakita. Pero palaging nagpaparamdam. So yun po ang pinagkaiba nitong si Mr. Alberto Pogi Balonso. So bihira magpakita, pero palagi naman nagpaparamdam. Hindi katulad ng iba dyan, hindi na nagpapakita, hindi pa nagpaparamdam. So gusto po pala natin ipalama doon po sa mga tawag dito. Doon po pala sa mga nakat-off, So ang ating pong renewal ng ating ID hanggang February 20, 2022 lamang. So yung pong hindi nakapag-renew ng inyong mga ID, yung pong hindi nakapag-submit ng inyong ID, effective March 2022, you will be considered as inactive and also be terminated. So yun po, para po maging malinaw, kasi baka ginagamit nyo po yung ID without the knowledge of your truly. Pagkatapos, kapag may problema, the responsibility should under me, never be delayed. So hindi po pwedeng gano'n, kung hindi po kayo interesado, the first thing to do is no problem. Diba? Ganun lang po yan. Ganun lang po, Doon po sa atin, mga kaibigan, inuulit ko, yung pong hindi nagpa-renew ng kanilang ID up to February 20, 2022, automatically inactive and terminated. Sabi po ni Miss Jenny Wonder Villarin, shoutout po sa aking mga kasamahang ARSAP na Muntinlupa. Suportahan po natin ang One Rider Partless. One Rider Partless. Basta nasa tama, kampi-kampi po tayo. Binabati ko rin po ang mga kasamahang kong responder ng Paranaque. Higit po palagi para marami tayong matulungan. Yun po ang Yun po ay galing kay Miss Jen Wonder Villarin, sa pong correspondent reporter ng Paranaque Net Radio Worldwide. So doon po pala sa atin, mga kaibigan, dyan po sa Distrito 2. Yung pong ating mga Oragon, mga Manoy. So kumusta po kaya si Manoy, si Conchal Rodi Avila? Serbisyo muna bago magpakilala. Ganon din po itong si Miss Rina Cadano, Conchal Rina Cadano, magandang gabi. At ganon din po itong si Attorney Jet Preya, yan po sa Distrito 2, magandang gabi again. At ganon din po itong si Rene Aquino. Ito pong si Conchal Rene Aquino, bagong tamang Ricardo sa bagong konsiho Rene Aquino.
Oh, at ganoon din po, lalong-lalo na po itong ating, ito pong ating abogado naman. Abogado na Aguila pa, Attorney Joseph Sia Maganduga. Oh, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigan. Kumusta na po ang ating Pasay? Ito po lungsod Ayan po lungsod Pasay dito po sa pamuno po ni Mayor Amy Calixto. Kumusta na po kaya yung sidewalk vendors sa kabahan ng Rojas Boulevard? Ano na ba nangyari po dyan sa lugar ng Rojas Boulevard na kung saan mayroon po naman ng DIL na tinatawag na barangay clearing operation, but unfortunately dyan po sa lugar ng Pasay, dyan po sa lugar ng Rojas Boulevard, until now almost 2 years ago, until now the informal settlers along Rojas Boulevard and the service road always present. Parang wala nang balak umalis. Oh, sabi nila barangay clearing operation. Ano ba nangyari dyan sa Rojas Boulevard? Bakit yung pong service road ng Rojas Boulevard ay hindi na po nawawala yung tinatawag na informal settlers dyan sa nabanggit na lugar? Panawagan po natin sa Metro Manila Development Authority. Siyempre ito pong kay MMD Chairman Benhur Abalos, and of course naman ito pong si Mayor Amy Calixto, at ganoon din po ang pamunuan ng DILG Pasay. Oh, so tuloy-tuloy na po tayo sa hataw ng ating mga balita. Ano po ang ating hatawin ngayon? Ano ba ang hatawin natin, Mr. John Osorio? At ganoon din po itong si Mr. Alberto Balonso. Oh, so may hahatawin ba tayo? So mabigat po kaya ito, mabigat. Kasi po yun sa usapin ng online sabong. Ano ba nangyari doon sa mga nawawala? Where they are? Sana ba sila napunta? Sila po ba ay buhay pa? O kaya sila po ay malalamig na? O kaya ba yung pong resolution ng Senado na dapat po ay pansamantalang ihinto muna ang online sabong? Sana ihinto nyo na yan habang hindi pa nadadagdagan ng mga biktima, habang wala pa tayong kapital. Oh, tama ba yun? So, pansamantala muna siguro ihinto yan para magkaroon at malaman kung ano po ba talaga ang nangyari sa mga nawawalang sabungero na sinasabi tila ito po ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ng isang sa online sabong naman. So, bagamat ito pong si Atong Ang ay tila siya po ay pinopuntirya ng investigasyon na di umano, dapat siya pong umatin para malaman kung ano po ba talagang katotohanan sa mga sabungirong sa kasalukuyan ay nawawala pa. So mabigat po yan, mabigat. Kaya po ang inyong lingkod po ay bagamat ang iyo pong lingkod ay sang-ayon na magkaroon ng online, pero sang-ayon naman ako na pansamantalang ihento ito para naman kahit papano yung mga nawawalang mga kamag-anak ay maging tahimik ng kanilang pamumuhay at malaman po nila kung nasa na ang kanilang mga mahal sa buhay. So ganun din po ano. Ito pong si John Osorio watching from Oriental Mindoro. Siyempre kasama po ito pong si Gobernador ng Lalawigan ng Mindoro. Ito pong si Gobernador Bons Dolor. Regards po natin yung mga taga Mindoro naman na kung saan ito pong si John Osorio sa kasalukuyan ay naghahagila pa na magiging balita mula po sa nabanggit na lalawigan. Di ba? So tuloy-tuloy na po tayo sa ulo na sa mga detalye ng ating mga balita. Ito po ay balitang-balita na walang katapusan sa usapin ng droga.
Umabot po sa 6.8 million shabu na sabat, 4 arestado. Isang kilo ng shabu nang nagkakalaga ng humigit kumulang sa 6.8 milyong piso ang nasamsam mula sa 4 arestadong suspect sa sinagawang bypass operation ng pinagsanib ng puwersa ng National Capital Region Police Office or NCRPO at Philippine Drug Enforcement Group ng Philippine National Police sa Muntinlupa City noong Martes ng gabi. Bago pa man ang turnover si Remlo kahapon ng hapon Marso 2, 2022 taon na inulat na ito ng NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao Jr. Si Danao ay naitalaga bilang Chief General Leonardo Carlos bilang head ng directorial staff, pang-apat sa pinakamataas na posisyon sa PNP Camp Crame, kaya nagkaroon ng turnover si Remlo kahapon ng hapon sa NCRPO headquarters para sa bagong regional director ng NCR na si Police Major General Felipe Natividad. Kinilala na ang mga nadakip na sina John Ray Barinday, Joselito Olong, Estay Emily Dulungin Sobrano at Marcel Iglesias Alaway. Sa ulat dakong alas 10 ng gabi nitong Marso 1 nang isagawa ang bypass operation sa pagtutulungan ng mga tawa ng NCRPO PDJ Criminal Investigation and Detection Group or SPD PDIA sa National Road Barangay Poblacion Muntinlupa City. The continuing and unwavering effort of our guard towards the arrest of drug personalities and confiscation hog number of illegal drugs is truly admirable. It reflects our unwavering commitment as we vow to gain more accomplishments on this venue. Let us always help one another and support our police in combating illegal drugs, criminality, and terrorism to keep our community safe and order for our future generations. So yun po ang magandang balita sa hanay ng ating mga kapulisan. Nasa kasulukuyan pa lang dating NCRPO na ito pong si General Danao ay nasa na sa directorial staff naman at sa pamagitan naman at pinalitan ni Police Major General Felipe Natividad na kasalukuyan siya ang NCRPO. So yung po ano? So talagang ganun. Ibig sabihin promoted na. So ika-4 na pinakamataas na opisyalis ng Philippine National Police. So mahirap talaga, no? Bakit ganun? Sa dami-dami na ng ginagawang pamamara ng ating mga alagad ng batas, ganun din po ng ating gobyerno. Para masugpo ang iligal na droga, hanggang ngayon ay hindi pa rin po naubos. Hindi pa natatapos. So ano ba talaga, kuya? Ano ba ang magandang pamamaraan para tuluyan ng masawata ang iligal na ipinagbabawal na gamot? Lalong-lalo na po itong shabu na tila yun po ang demand palagi ng ating mga kababayan na nagpapasaway sa paggamit ng droga. Opo. So, in my side is, sana targetin nyo na po yung mga supplier dahil sila po talaga ang nagbibigay ng perwesyo sa ating mga kababayan. Kasi kapag walang supply, walang magagamit. Kapag walang supply, walang magtutulak. Pero kapag may supply, may magtutulak, may magagamit, may mabubula,
marami ang magiging addict. Batid po natin na ginagawa na po yan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Pero marami pa rin po na huling bolto-bolto ng droga. Bakit ganun? Bakit nangyayari ang ganun? Ano ba talaga? May laboratorio pa ba sa ating bansa? O kaya yung po ba ay galing na lamang sa ibang bansa? So ang inyo pong lingkod ay nagtatanong lamang dahil wala naman po tayong alam kung paano susugpuin yan at hindi naman po natin jurisdiction yan para tayo ang kumilos. Laban po dyan sa mga supplier, sa mga manufacturer, doon po sa mga big time trafficking, big time drug trafficking. Nasa jurisdiction po yan ng ating alagad ng batas. Oo, ganun po yun. Ganun lang yun. Kasi kahit anong ikot-ikot natin sa barangay, puro user na nandiyan dyan. Ang ilan poser, kung walang may pututulak yan, ay di walang magagamit. Pero ang problema, kaya tuloy-tuloy na sila gumagamit kasi may nabibilihan o kaya may nagsusupply. Hindi ba pwede katulad ng langis na lang yan? Kapag walang makuha ng langis, walang di ba ganun lang yan? Kasi nakakapika na. Ang problema na yan sa droga. Ang ating Pangulong Duterte nagkandal loko dyan dahil gusto niya talaga ay mabilisan na tapusin. Pero matatapos ng kanyang termino, yung mga pasaway, mga drug lords, yung pong mga bigating drug poser, yung mga drug lords ay tuloy-tuloy pa po nag-aasik ng lagim at tuloy-tuloy po silang kumukulimbat na limpak na salapi mula po dyan sa illegal na droga. So, in fairness kami po ay sumasaludo sa gobyerno ni Pangulong Duterte dahil sa pag-obliga niyang matapos ang problema sa usapin ng droga. Pero dahil nga po sa bigat na binino at sa bigat ng kamandag at sa bigat ng ugat ng nasabing bisyo, hanggang ngayon umabot na ng 6 na taon ay hindi pa rin po nakakaya na tuluyang masugpo ang nasabing illegal na droga. Kaya po nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na sana pumili po tayo ng mga mamumuno sa ating bansa na isa rin sa magpapatuloy sa programa ni Pangulong Duterte na para masugpo ang ipinagbabawal na gamot. Di ba? So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, Mr. Chairman Ikasamo, yung kay Mr. Rene Aquino. Mr. Rene Aquino, ito po tinatawag na Ricardo. Taman Ricardo sa bagong Konseho, Rene Aquino. Ito rin o ating tandaan, maaasahan anumang problema yan. Ito rin na sa atin ay handa tumulong para sa pangangailangan. Eleksyon na naman, alam mo na siguro kung ano nga ba ang kahihinatnan. Ang pag-asa na lagi lang nandyan, imulat ang mga mata at puro ang isip ay nagbabaka sakali na lang. Ano ba yan? Pumili ng manunungkulan na may alam, hindi yung basta upo na lamang. Tabi mo yan, dito tayo sa sigurado, alam nyo yan. Kasi naman ito Rene Aquino, isang taong masipag, mapagmahal, ang pagtulong ay ginawa niyang bisyo. Kaya dito na tayo, halina at sabay-sabay nating isigaw ng malakas ang pangalan na Ito Rene o ating tandaan, maaasahan anumang problema yan. Ito Rene
malaki sa hirap na nagsumikap. Kaya naman kanyang pangalan ay unting-unting lumalaganap. Ang nasa puso ay tumulong at gumaganap. Kaya naman mga tao sa kanya nakayakap. Walang ibang hiling, mahalin, maiayos at ligtas tayo sa loob ng 4 na dingding. At sa puso't isip niya'y merong nakatatak. Matay nang naglilingkod sa bayan, yun ang nais niyang iparating. Tito Rene Aquino, isang taong masipag, mapagmahal, ang pagtulong ay ginawa niyang bisyo. Kaya dito na tayo, halina at sabay-sabay nating isigaw ng malakas ang pangalan na Tito Rene, o ating tandaan. Saan, anumang problema yan, Tito Rene, sa akin ay handa, tumulong para sa pangangailangan. Tito Rene, o ating dito na, dito na, dito na, anumang problema yan, Tito Rene, nasa atin ay dito na, dito na, dito na, sa pangangailangan. Ang huling pangarap ko ay mamatay ako na naglilingkod sa bayan. Ano ba? Ayan na. Iyan po si Konsyal Rene Aquino, ang tamang rekado sa bagong konsiho Rene Aquino. So, ang lahat naman na yan gustong maglingkod para sa ating bayan. At ang kandidato po dyan sa Distrito 2 ng lungsod ng Parañaque bilang konsyal naman ay nasa 29. 29 na kandidato bilang konsyal ng Distrito 2. At ang mananalo po dyan, 8 lamang. At ang siguradong matatalo, 21. Oo, kung inyong mararapatin, dahil ito naman pong si Tito Rene Aquino, hinog sa panahon at siguradong tamang rekado sa bagong serbisyo Rene Aquino, ay isama nyo na. Oo, Mr. Chairman, where's the music place? Oh, di ba? Kasi maraming magagaling na hindi nananalo. Kaya po palaging kulang. Kung ito pong si Tito Rene Aquino, siya po ang tamang rekado sa bagong konseho, subukan nyo naman. Katulad po yan ni serbisyo muna bago magpakilala, serbisyo muna bago mangampanya. Konsyal Rudy Abila. So yan po ay sa loob ng 8 barangay ay talagang tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. Walang pandemic dyan. Sabi niya nga sa akin ng aking pinsan na si Manoy Rudy Abila, sabi niya, Noy, mayo sa kuya, ang COVID na yan. Gusto ko talaga magserbisyo. Kaya miski nasa irarom kang pandemic kita, dagos-dagos ang paghakot ko ng basura. Kaya bilib po ako dito. Sabi ko, bakit naman pinsan basura ang yung
natatarget. Oo, kasi marami doon sa mga halal ng bayan eh. Pagdating sa basura eh, ayaw na nilang tingnan. Eh, alam mo naman eh, alam mo kapag ang basura ay mawala sa loob ng tahanan, eh, mawawala, maiwasan ang sakit. Maiwasan po ang sakit ng pamilya. At magiging malinis ang kanilang tahanan at kapaligiran. Oh, so ang oras po pala natin, ano? Doon po sa atin mga kaibigan, ano? Dadako na po tayo doon sa pagbati doon po sa nag-celebrate ng kanilang kaarawan kahapon, ngayon at bukas. So, Mr. Chairman, ikasama na yung pong sausapin ng happy birthday. Yung pong mga nasa online, regards ko po kayo. Ito pong si Miss Jean Wander Villarin, Albert Balosloso, at saka yung mga nasa online, regards ko po kayo lahat. Happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy. Oh, so ito pong si Mr. Ito pong si John Osorio, ha? John Osorio, Edmar Marasigan. Magparamdam naman kayo lagi. Kasi tuloy-tuloy na po tayong arangkada sa ating mga balita. Mula po ito Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Bagamat tayo nung Lunes at Martes, nung Merkules, ay hindi po tayo nakapag-programa dahil tayo po ay nasa City Hood ng Muntinlupa at ganoon din po doon sa local government legs of local municipalities. At tayo pa umaten dyan po sa lugar ng Marriott Hotel sa Pasay City. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday, sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday, sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday, sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday, sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday, sana'y lumigaya ang lahat. Ayan, ha.
Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibilo ng Masa. So yung pong hindi po natin nabati So regards ko po kayo lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless us all. Inumin sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana hindi tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan.